Akala namin, ulan lang ang magiging kalaban sa biyaheng ito. Pero habang patuloy tayo sa biyahe, palala ng palala ang sitwasyon. Malakas na buhos ng ulan. Ramdam na ramdam natin si Bagyong Maymay dito sa Baguio. Dulas! Rumaragas ang tubig sa kalsada. Grabe, baha na dito. Lakas ng ragasan ng tubig. Makapal na hamog. Zero visibility na yung kalsada. Yung ilaw na lang ng kotse yung nakikita natin. Ito gumuho. Grabe din yung damage, no? At napakalakas na hangin. Halos itumba na tayo sa motor. Uy, grabe, tinatangay tayo. Uy, lakas ng hangin, grabe. Tinutulak tayo. At dumating pa sa punto na kailangan talaga naming huminto. Tingnan nyo guys, kung gaano kalakas ang hangin ngayon dito. Hanggang saan tayo dadalhin ng biyaheng ito sa gitna ng bagyo? Tara, samahan nyo akong balikan ang isa sa mga pinaka-challenging nating motorcycle adventure. Yun, maraming salamat kay Ma'am Jade. Ayan, tapos kila ate, kila nanay. Nagkasikaso sa atin dito sa Camp Patada. Sobrang solid ni Ma'am Jade. Nabusog tayo sa dalawang gabi na pag-stay natin dito sa kanilang spot. Sana mapuntahan nyo rin, no? May bagyo, si Maymay hindi pa rin umalis sa bansa natin, ano? At yan, susubukan kong i-cover yung biyahe natin na to hanggang makauwi tayo ng Bulacan sa bayan ng Pulilan. Kasi dadaan tayo sa Mountain Pass. So tingnan natin kung may encounter tayo ng mga landslide. Huwag naman sana. At yan, masabaw na biyahe ito mula rito sa Benguet hanggang makauwi tayo ng Pulilan, Bulacan. Okay, let's go. Pakaganda sana ng lugar na to. Kaso talagang natsyempohan lang natin na ganito kasama yung panahon. Pero babalik tayo dito once na maging maaraw na ulit. Ngayon, hindi tayo makakadaan doon sa dinaanan natin. Nung time na tayo ay papunta pa lang dito. Kailangan natin makadaan doon sa taas kasi puno na daw ng tubig. Kumbaga, umangat na yung antas ng tubig sa ilog. Yan tingnan nyo yung scenery dito. Grabe, napakaganda. Nagbumotor ka tapos ganito yung nakikita mong view. Panalo. Ito rough road. Ito ba yan? Hindi na nga tayo makakatabi dun sa dinaanan natin kasi punong-puno na ng tubig. So ito yung dike na ginawa nila dito. Makakadaan kaya tayo dito. Hindi kaya to putol. Yan dyan tayo dumaan nung tayo papunta rito. Ngayon puro tubig na. Kaso may landslide. Makakadaan kaya tayo dito. Kasya-kasya lang yung motor natin dito. Makot balas pa tayo dito. Yeah. Uy, malumot. Dahan-dahan lang tayo rito. Buti na lang meron silang ginawang ganito pinaka-dige o yung river flood control. Tignan nyo yung scenery Relax yung mga nakikita natin dito sa paligid Tapos ito tapos na dito yung yung flood control.
Sila siguro yung gumagawa dito. Tapos yung mga nagkukwari. Kasi may mga bako, tas dump truck. Ngayon, nakalagpas na tayo dun sa baha. Ayun, oh, grabe. Lalim na nga, oh. Lakas na ragasan ng tubig ng ilog. Galit na galit yung agos ng tubig, oh. Kaya delikado sa mga oras na to dito sa ilog. Pero may mga nakikita pa rin tayo dyan na nangingisda, lalo na dun sa may malapit sa tinuluyan natin. Nakatawid na tayo sa gilid ng ilog. At ngayon ay binabagtas naman natin ang rutang Benguet Nueva Vizcaya Road. Isang magandang mountain road na puno ng liku-likong kalsada. Habang napapalibutan tayo ng mga naggagandahang tanawin ng kabundukan. Wow! Tignan nyo yung view na nakikita natin dito. Napaka-epic. Talagang mapapahinto ka. Ayan, oh. Grabe. Tignan nyo yung pagbalot ng makapal na fog sa mga pine trees. Tignan nyo, ipapakita ko yung view na nadaanan natin dito. Dito sa left side natin, yan, oh. Tignan nyo yung napaka-epic, majestic na nangyayari dito, cinematic. Yung mga tanawin na nakikita natin. At dito yung bangin. Tignan nyo kung gaano tayo kataas at gaano kalalim yung bangin dito. And yan yung makikita natin, no? Smoky Mountain. Ito yung literal na umuusok na bundok. Nagmumula din sa baba, pataas, papunta ron sa kalangitan. Ganyan ka ganda o nakakakilabot ng tanawin na makikita nyo rito sa rehiyon ng Cordillera. Wow. Wow na wow. Hindi na tayo mapagpalipad ng drone kasi umambon. Sisira yung drone natin dito. Yan. Bawi na lang tayo sa susunod nating mga episode. Pagkatapos nating mamanga sa mga tanawing ating nadaanan, nagpatuloy na tayong muli sa biyahe. Hindi pa naman ganoon kalakas ang ulan na ating nararanasan. Pero walang tigil ang ambon na patuloy na bumabasa sa kalsada. Kaya ramdam na ramdam natin ang dulas ng daan, lalo na sa mga kurbadang patuloy nating dinadaanan. Unti-unti na rin kumakapal ang ulap sa paligid. At habang patuloy tayong bumabagtas sa kabundukan, mas lalo nating nararamdaman ang lamig ng panahon. Ito na yung fog sa daan. Sisimula na rin kumapal, oh. Walang tayo makakachempo talaga dito ng landslide. May aksidente rito. Truck. Nakadagdag pa sa hirap ngayon dahil nga sobrang lamig ng panahon, umuulan. Nagmo-moist yung helmet natin, hindi natin maisarado ng sagad. Yung anti-fog natin nasira na din, eh. Kaya punas tayo ng punas sa helmet natin. May mga bahagi ng kalsada na hindi masyadong maulan. May clearing, pero may mga part din tayong dinadaanan dito na malakas ang ulan, makapal yung fog. Dahil nga tumatawid tayo sa iba't ibang bundok dito sa kalsada na to. Kaya ganun. Ayan, palakas na rin ang palakas yung hangin. Kaya mas ramdam natin yung lamig. Woo! Pagkatapos nating dumaan sa gilid ng kabundukan, narating na rin natin ang bayan ng La Trinidad, Benguet. Yan, pagkalipas na ang ilang minuto na pagmumotor, dito na tayo ngayon sa La Trinidad, Benguet. Yung mga ginagawang kalsada rito, eh. Hindi tayo padadaanin. Kailangan natin kumanan dito. Yan, alternate route to Baguio City. Dito tayo. Ahod, taas nito, ah. Uy. Grabe. Sa Bekel pala tayo. Sa Trinidad, Benguet. Nandito na ulit tayo sa matataas na kalsada sa bahagi ng La Trinidad, Benguet, papuntang Baguio. Ahon kung ahon, no?
Kapal na naman ang ulap sa paligid. Palakas pa ng palakas ang ulan. Ay! Diyos mio, Marimar. At dito, mas lalo pang sumubok ang panahon sa biyahe natin. Mas lumakas ang buhos ng ulan, kasabay ng mas makapal na fog na bumabalot sa kalsada. Grabe. Lakas ng ulan, makapalang fog, kaya pahirap pa makakita sa daan. Pati yung lens natin, puno na ng fog. Woo! Kaya bukod sa madulas na daan, mas limitado na rin ang ating nakikita. Basang-basa na tayo sa puntong ito. Para na talaga tayong basang sisiw sa biyahe. Ay! Na, mas tumitindi pa. Dito sa La Trinidad, grabe, lakas ng hangin. Habang patuloy tayong umakyat, mas matataas na kalsada na rin ang ating dinadaanan. At dahil walang tigil ang ulan, malalakas na rin ang agos ng tubig na tumatawid sa ilang bahagi ng daan. Kaya doble ingat talaga tayo rito. Wow. So yung agos ng tubig, parang nagisapa na yung yung kalsada rito. Buti wala masyadong landslide dito sa lugar na to, no? Ito yung part dito na grabe talaga yung pagka-steep ng kurba, oh. Oh, parang U-turn pero letter S. Ay. Pagka ganito pa lang basa ang kalsada, talagang ramdam na ramdam mo yung yung nakakalulang disenyo ng kalsada na to. Kahit yung mga sinusundan natin, dahan-dahan lang, oh. Para tayo binabalibag. Yeah. Oh. Yung hiniling mo na pumunta ng Baguio, tapos Baguio yung inabot mo. No? May mga ganun eh. Baguio, yung pala ang aabutin natin dito is Bagyong Maymay. Yan, welcome to Baguio City. Ito yung kilalang circle dito. So kung kayo ay galing ng Nueva Vizcaya at dadaanan yung ruta na Nueva Vizcaya, Benguet, ito yung labas ninyo, yan, dito sa may circle. Sa may right park. Dito sa kabila. Ay, grabe yung lakas ng ulan dito sa Baguio, ah. Iba talaga yung ambience ng Baguio, no? Kahit na umuulan. Iba yung dating ng lugar na to, no? Sarap magkape sa mga ganitong panahon kapag andito tayo sa Baguio. Nakita ko sa balita, sa social media, na dito sa Baguio may mga lugar na binaha. Ay, kung makikita natin, no? Rumaragasa yung tubig dito sa pinaka-drainage, oh. Yan, dito sa kanan natin. Malakas ang agos ng tubig. At narating na nga natin ang lungsod ng Baguio. Dito, mas lalo nating naramdaman ang lakas ng Bagyong Maymay. Nanonood ang panahon na talagang nakakapanginig. Yun na naman, lumakas na naman, may hangin. Woo! Lakas ang hangin. Ramdam na ramdam natin si Bagyong Maymay dito, sa Baguio. Uy, grabe, tinatangay tayo. Bukod sa napakalakas na buhos ng ulan, sinalubong din tayo ng napakalakas na hangin. Nahalos itumba na tayo habang nagmomotor. Yan na, grabe. Binayin na talaga tayo dito, oh. Upya. Yan, oh, tingnan nyo yung agos ng tubig sa kalsada kasi nga pababa. Ngayon lang tayo nakaranas dito sa Baguio ng ganito. Sobrang lakas ng hangin at ulan. Yan, tingnan nyo, ang bahanan dito. Lakas ng hangin, grabe.
Paaw na kalsada na ulit to. Tama, itong kaidaan papuntang Marcos Highway. Sarado kasi Cannon Road ngayon pagka ganitong panahon, kasi yung Rockshed Tunnel dun parang ibig-ibig na naman bumigay eh. Oh. Ay, hindi na makita yung kalsada. Pahirapan. Waterfalls pa oh. Halo-halo na dito yung nararanasan natin. Malakas na ulan, malakas na hangin, makapal na fog. Baka sa kalsada. So kung mapupunta rin kayo ng Baguio ng ganito yung panahon, yan yung ma-experience ninyo. Woo! Lakas na hangin. Nakukuha natin ibaba yung paa natin pagka tayo binobomba ng hangin eh. Ayan, ahon. Ahon ka sa mataas na kalsada, tapos malakas ang hangin. Woo! Woo! Bagyo! Bagyo, my ride here in Baguio City. Napakalupit na experience. Iba't ibang klaseng panahon na yung mga na-experience natin sa ginagawa nating biyahe, no? Ay, lakas ang hangin, grabe. Tinutulak tayo. Ay. Dito na rin tayo nakaramdam ng takot dahil hindi na biro ang sama ng panahon na ating nararanasan. Kaya minabuti muna naming huminto sa isang ligtas na lugar at maghintay kahit sandali. Nagbabaka sakaling humina ang hangin bago tayo muling magpatuloy. Sobrang lakas ng hangin. Tinutulak ako. Ay, napatabi kami dito. Sobrang lakas ng hangin. Oo. Sobrang lakas ng hangin. Muntik na ako matumba habang umaahon kami. Ngayon tingnan nyo guys oh, kung gaano kalakas ang hangin ngayon dito. Grabe. Hanap lang kami dito ng masisilungan na mas maayos. Binobombe tayo eh. Sarado. Yan na naman oh. Bibuild na rin ng traffic dito. Kaya naman tayo sa 7-Eleven. Ay, grabe. Ay, stop muna tayo dito sa 7-Eleven. Sobrang lakas ng hangin, grabe. Ay. Ayan, tingnan nyo oh. Solid. Delikado na, delikado. Umuwal yung barakada ron, kaya nabibuild ang traffic. Grabe. Hindi na namin kayang idiretso pa sa ngayon. Baka bumagsak yung motor natin. Ulan at fog kasabay ng yan, nananangay na lakas ng hangin oh. Tapos tingnan nyo to guys, baha na sa kalsada oh. Yan. Mas kanina doon mga nagbagsakan na din yung ibang mga barakada ron no? Unti-unti na nababaha dito. Kaya minto muna kami dito sa 7-Eleven para magpahinga. Medyo huminahina na yung ulan pero hindi ko sure sa banda doon kung ano kondisyon ng lakas ng hangin doon at panahon. Hindi ko alam sa Marcos Highway, you know. Medyo kumalma na ng konti yung hangin kumpara kanina. Tingnan nyo, agos ang tubig oh. Kanina itong mga barakada na yan oh, nagbagsakan na yan eh. Malakas pa rin pala yung hangin.
Mataas na bahagi na kasi itong Baguio talaga, kaya ramdam na ramdam pala Baguio dito. Ito yung kasabihan na Baguio ang hiniling, Bagyo ang ibinigay. Binanatan tayo ng bagyo dito. Woo! Ito na yung mas magpapahirap sa biyahe natin. Bukod sa malakas na ulan, malakas na hangin, ito na, zero visibility na yung kalsada. Yan, tinan nyo yung view sa paligid. Wala na, hindi na natin nakikita. Sobrang kapal na fog na yung bumalot dun sa scenery. Dito talagang kailangan na nating ng iba yung pag-iingat, no? Time check 1:19 na ng hapon, pero ganito yung kondisyon ng panahon dito sa Baguio City. Papasok na tayo ng Marcos Highway. Pag nakasarado yung lens natin, hindi natin nakikita yung pinakadulo. Yung ilaw na lang ng kotse yung nakikita natin. Pag pumasok na sa mas malayo, kapag nandun na siya sa mas malayo, hindi na natin nakikita. Ay. Woo! Yung mga na-experience natin, kakaiba talaga. Ay. Andito na tayo ngayon sa isa sa mga pangunahing rutang paakyat ng Baguio, ang Marcos Highway. Sa ganitong klaseng masamang panahon, mas kampante tayong dumadaan dito kumpara sa Quezon Road. Kilala rin kasi ang Marcos Highway bilang isang all-weather road. Kaya isa ito sa mga madalas daanan paakyat ng Baguio, lalo na kapag umuulan. Pero dahil walang tigil ang buhos ng ulan, may mga bahagi rin ng kalsada kung saan umaagos na ang tubig na may kasamang putik mula sa gilid ng bundok. Dumaan na rin tayo dito sa mahabang tulay. Grabe na rin yung kapal ng fog sa bahaging ito. Halos puro puti na lang ang nakikita natin sa paligid. Kasabay pa ng malakas na ulan, kaya talagang kailangan nating doblehin ang ingat sa pagmumotor. Pumasok na rin tayo sa tunnel ng Marcos Highway. Iba rin pala ang pakiramdam kapag dumadaan ka rito sa ganitong sama ng panahon. Mula sa malakas na ulan at makapal na fog sa labas, biglang kumalma ang paligid. Kahit sandali, nakaligtas din tayo sa malakas na buhos ng ulan dahil nahaharangan tayo. Mahaba-haba pa ang magiging biyahe natin dito sa Marcos Highway. At siguradong mas matatagalan tayo ngayon bago tuluyang makalabas ng La Union. Time check 1:34 PM. Dito, konting ambul lang inararanasan natin, kaya nakapagbukas tayo ng helmet. Yan, nandito na tayo sa Tuba, Benguet. Ayan yung pinaka-signage na. Ayan, I love Tuba. So pagkatapos nating dumaan ng Baguio City, ito na yung dinadaanan natin, parte ng Marcos Highway. Bayan na po ng Tuba, Benguet. Bakit maraming dito sa sasakyan? Caution, road slip. Okay. Madulas daw yung kalsada rito. Road work ahead. May ginagawang kalsada, kaya pala. Mukhang may landslide dito. Ayun, nakita ko na. May ginagawang kalsada rito. Yan yung mga barrier. Ito gumuho. Halos kalahati ng kalsada rito. Grabe din yung damage, no? Kaya delikado rin yung mga nakatira dito o yung mga establishmento sa gilid ng bangin dito sa Marcos Highway. Kaya nagsimula na namang umulan. Oof. Dito talagang medyo mabagal na yung daloy ng biyahe natin kasi maraming truck tayong sinusundan na mababagal din. Ang hirap din naman overtake sa mga ganitong panahon dahil hindi natin nakikita yung dulo. Dahil nga sobrang kapal ng ulap sa kalsada.
Simula kanina, hindi na tayo hinintuan ng makapal na fog sa kalsada, no? Itong kahabaan ng Marcos Highway. Medyo lumuwag-luwag na yung daan. Nalampasan na natin yung mga truck na malalaki. Pero tingnan nyo naman yung paligid. Cinematic. Woohoo! Para tayong nagmumotor sa panaginip. Na pangaraniwan nating sinasabi sa tuwing tayo ay bumabiyahe sa mga ganitong lugar. Ay grabe, maputik dito. Uy, kumakatas yung putik doon sa may gilid. Dulas. Lakas pa naman ng ulan dito sa part na to. Ay. Ito yung mga delikado talaga, lalo sa mga nagmumotor na kagaya natin, no? Yung putik sa kalsada. Dahil nga dalawa lang yung gulong natin. Yan, talaga ramdam mo yung dulas eh. Uy, lakas ng ulan dito. Bumuhos na naman. Ang lalaki ng patak ng ulan. Hey, dilig na dilig mo yun, talasik ng ano eh, yung tubig sa lensang helmet natin. Ano, bumubuhos na naman ulit. Basa-basa na yung sapatos natin. Kaya talagang kailangan sa mga ganitong panahon meron tayong maayos na kapote, no? Ito nga palang kapote ginagamit natin, guys. Ito ay GB. Okay na okay ito, marirecommend ako to sa inyo. Ewan ko lang kung nakikita ng maayos yung ginagawa natin na pag-cover ng biyahe natin na to habang nararanasan natin yung lakas ng hagupit ni Bagyong Maymay. Dahil nga yung GoPro natin o yung Osmo natin na action cam, punong-puno ng tubig. Dito talagang matindi na yung buhos ng ulan, no? At kita nyo yung kalsada, makagusto nyo yung tubig. Pero sa Baguio talaga kanina sobrang lakas ng hangin. Dito naman sobrang lakas ng ulan. Tagal din nating dinaanan tong Marcos Highway pagka ganito palang may bagyo at dahan-dahan lang yung takbo natin. Unti-unti lang talaga tayo makakarating or makakatagos dito, makalabas ng La Union. Sa Cannon Road, mabilis doon. Kaya lang talagang sobrang delikado sa mga ganitong may bagyo. Tingnan nyo rito sa Marcos Highway, kaya siya tinagurian na all-weather road. Gawa nga na kahit ganito kasama yung panahon, yan nakakadaan pa rin yung maraming mga motorista. Bibihira na mag-landslide dito. Malabas na tayo ng Marcos Highway at tingnan nyo yung panahon. Grabe, ang ganda oh. Asol-asol yung kalangitan dun. Samantalang yung dinaanan natin kanina, grabe, masabaw. Hanggang ngayon oh. So sa pababa natin, parte siguro to ng Pangasinan o Tarlac. Ganda ng panahon oh, tingnan nyo oh. Eh, random natin dito yung medyo mainit na panahon eh, kumpara dun kanina sa taas. Okay, ito na yung rotonda. Wala na talagang ulan dito, pero basa ang kalsada. Yun oh, maaliwalas dun. Ganda ng kalangitan. Sana tuloy-tuloy na to, no? Hanggang makarating tayo ng Bulacan. Alright, sa wakas nakababa rin tayo. So stop over muna tayo dun sa may Shell Rosario. Okay, ito na yung Shell Rosario. Pagpapahinga muna tayo dito o magpapatayo ng kaunti. Uy, walang tao ngayon dito ha, walang sasakyan. Alright, yun, narating din natin at mapagpapahinga tayo, no? So dito na natin tatapusin yung vlog natin, no? Binahagi ko lang sa inyo yung ginawa nating biyahe mula sa Buklaw at kung ano yung ma-experience natin kapag tayo ay bumabiyahe ng ganun kalakasang bagyo. Kaya lagi tayong mag-iingat sa mga ginagawa nating biyahe. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At yun, kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure.